Ang Chapter 182 ang huling kabanata ng laban nila Saitama at Tatsumaki. Matutunghayan nyo dito ang konklusyon ng kanilang duelo, kung papatulan na ba ng ating bida ang babae o kung ibibigay na ba ni Tatsumaki ang lahat ng kanyang makakaya laban kay Saitama ay malalaman nyo sa chapter na ito. Nagumpisa ang kabanata sa isang malakas na pagyanig ng lupa. Pangyayaring naramdaman muli ng Hero Association. Nagtataka ang mga ito dahil nagbalik muli ang lindol na nangyari kanina. Hindi pa rin nila alam na si Tatsumaki ang may gawa nito. Naramdaman din ng mga heroes na sila Forte at Air ang pagyanig mula sa silid nila sa ospital. Sinabi ni Forte na kung nagwawalang halimaw ang may likha ng lindol, gusto niyang bugbugin ito para turuan ng leksyon. Sumilip siya sa bintana upang tingnan ang halimaw, pero laking gulat niya nang may kung anong bagay na tumama sa pader ng kanilang silid. Hindi ito isang halimaw, bagkos si Saitama ito na tumalsik sa pag-atake ni Tatsumaki. Lalong hindi makapaniwala si Forte sa nakikita. Nagdulot para sigawan niya si Saitama at tanungin kung anong ginagawa nito. Nagulat din ang ating bida nang makita si Forte, kaya imbis na sumagot, tinanong niya rin ang hero kung ayos na ito. Matatandaan na maglalaban sana sila ni Forte, subalit nasagasaan ng kotse ang hero matapos itong mag-Harlem dance sa gitna ng kalsada. Nang maisugod sa ospital, ipinangako ni Forte na hahamunin niya ulit si Saitama sa oras na gumaling siya. Hindi nasagot ng hero ang katanungan ni Saitama kung ayos lamang siya. Dahil dito, pinayuhan na lamang siya ng ating bida na magpahinga muna sa ospital. Pagkatapos nito, bumalik ang ating bida pabalik sa lokasyon ni Tatsumaki. Habang si Forte naman ay iniisip kung totoo nga ba ang kanyang nakikita. Nakadungaw pa rin siya sa bintana at sinabi niya na lamang na hindi muna niya itutuloy ang paghahamon ng rematch kay Saitama. Kung si Forte ay umatras sa kanyang laban, ang Blizzard Group naman ay nagpatuloy sa paghahanap sa boss nilang si Fubuki. Subalit, mukhang pinagsisisihan nila agad ang desisyon dahil nasaksihan ng grupo sa kanilang harapan ang mga pagkawasak at matinding puwersa na pinapakawalan ni Tatsumaki kay Saitama. Natulala si Aylasha sa nakikita sapagkat naisip niya na kapag ipinilit nila ang kanilang kagustuhang pabalikin si Fubuki sa Blizzard Group, nangangahulugan ito na matitikman din nila ang ganitong kadelikadong kapangyarihan. Nagdesisyon ng grupo na ipagbigay alam sa headquarters ang nangyayari, pero laking gulat nila nang biglang bumulusok mula sa kalangitan si Tatsumaki na lumilipad gamit ng kanyang psychic abilities. Mukhang pagod na ang babaeng hero. Sinabi ni Tatsumaki na hindi niya nakontrol ang kanyang sarili kaya hindi niya natansya ang kanyang limitasyon. Bukod doon, inakala niya rin na siya ang susukat sa lakas na meron si Saitama. Pero mukhang kabaliktaran pala ang nangyayari dahil parang ang kakayahan ni Tatsumaki ang sinusubok ng ating bida. Sinabi ng babaeng hero na kailangan niya nang tapusin ang laban sa lalong madaling panahon, kaya pinaangat niya ang lupa sa magkabilang gilid ni Saitama para ibaon ang hero ng buhay. Nakalikha si Tatsumaki ng malaking butas at tinabunan niya si Saitama sa ilalim nito. Subalit, walang kahirap-hirap na sinuntok ng ating bida ang lupa na tumakip sa buo niyang katawan. Bukod sa maduming damit, walang tinamong kahit na anong pinsala sa Saitama, bagay na lalo pang nagpagulat kay Tatsumaki. Marahil dulot ng matinding pagkabigla at dala na rin ng pagod, biglang nawala sa balanse si Tatsumaki. Bumagsak siya sa lupa at nagpahinga saglit. Nilapitan ni Saitama ang babae para sabihing mukhang pagod na pagod ito. Pinaalalahanan ng kalbo ang katunggali na huwag puwersahin ang sarili. Nagalit si Tatsumaki. Naglabas muli siya ng matinding psychic powers para patalsikin si Saitama patungong kalawakan. Pero, imbes na matakot si Saitama, parang natuwa pa siya dahil lumulutang siya sa ere. Habang si Tatsumaki naman ay hirap na hirap sa paggamit ng kanyang kapangyarihan. Nabibigatan siya kay Saitama at hindi man lamang niya ito maitulak sa malayo. Sinubukan muli ng babae na maglabas ng mas matinding psychic powers upang paliparin si Saitama. Nagresulta para makaramdam siya ng matinding sakit sa loob ng kanyang ulo. Napansin ng kalbo nating bida ang panghihina ni Tatsumaki kaya sinabi niyang itigil na nito ang ginagawa. Pero pinagpatuloy pa rin ng babae ang nais. Nagdulot ito upang bumagsak siya, mapaluhod sa lupa at mawalan ng malay. Habang nakapikit, nakita ni Tatsumaki ang isang pangyayari mula sa nakaraan, kung kailan siya iniligtas ng number 1 hero ng Hero Association na si Blast. Sinabi nito kay Tatsumaki na magpalakas pa para dumating ang pagkakataon na hindi na siya aasa sa kahit na sino para iligtas siya. Sinabi rin ni Blast na protektahan ni Tatsumaki ang kanyang pamilya. Nagdulot para puntahan ng batang babae ang kanyang kapatid na si Fubuki sa isang silid kung saan ito naglalaro. Pinapasama ni Tatsumaki ang kapatid sa kanya, pero nasundan pala siya ng mga tauhan ng Shokoyomi upang hulihin, kaya gamit ang kanyang walang kapantay na kapangyarihan, pinaslang ni Tatsumaki ang mga kapwa niya Esper sa harapan ng mosmos na si Fubuki.
Naging dahilan ito para matakot ng lubusan ng bata at sumigaw ng malakas. Dulot ng matinding takot at ng pagnanais na palayuin sa kanya si Tatsumaki, hindi sinasadyang nagising ni Fubuki ang kanyang psychic powers at ginamit ito ng bata para patalsikin ng kapatid. Sinisisi ni Tatsumaki ang kanyang sarili sa paglabas ng kapangyarihan ni Fubuki sapagkat bilang isa siyang bata na pinag-eksperimentohan dahil sa kanyang kakayahan, alam niya na pag-iinteresan din ng masasamang organisasyon si Fubuki. Kaya simula noon, ipinangako niya sa kanyang sarili na poprotektahan niya ang kanyang kapatid nang hindi umaasa sa kahit na sino. Bumalik si Tatsumaki sa kanyang alaala kung nasaan si Blast, nasa ngayon ay paalis na. Sinubukan niyang habulin ito para pigilan. Kaso, tuloy-tuloy lamang si Blast na paglalakad. Tinawag ni Tatsumaki ang hero. Sinabi niya na ginawa niya na ang lahat para lumakas, pero hindi pa rin ito sapat. Umiyak din siya habang ipinagtatapat na ayaw niya talagang katakutan siya ng lahat. Pero ito lamang ang paraan upang hindi na maulit ang kalupitang kanyang naranasan. Tinanong ni Tatsumaki si Blast kung ano na ang gagawin niya. Lumingon ang hero sa kanya. Nakatingin ito. Hindi nagsasalita at sobrang nagliliwanag. Nagresulta ito para masilaw si Tatsumaki. Pinilit ng babae na imulat ang kanyang mga mata. Subalit sa kanyang muling pagtingin, hindi na si Blast ang nasa kanyang harapan, bagkos kanyang nasilayan ang nagliliwanag na kalbong ulo ni Saitama. Bumangon si Tatsumaki mula sa lupa, kaya sinigurado ng ating bida kung ayos lamang ba siya. Hindi sumagot si Tatsumaki. Mukha itong malungkot. Tinanong ni Saitama kung tapos na ba ang babaeng hero sa paglaban sa kanya. Dahil nagulat talaga ang ating bida sa kakayahan ni Tatsumaki, sinubukan niya itong pigilan para iwasang madamay ang madaming tao. Pero nabigo si Saitama, kaya pinuri niya ang kung anumang pag-iinsayo na ginawa ni Tatsumaki para lumakas. Sumimangot ang babae. Sinabi niya na hindi niya kailangan si Saitama para malaman ang mga bagay na ito. Dahil sa sinabi ng babae, naghanda na ang ating bida para umalis. Pero sinabi niya na bago niya gawin iyon, gusto niya mag-iwan ng ilang paalaala kay Tatsumaki. Pinayuhan ni Saitama ang babae na bawat isa sa kanila ay pwedeng mabuhay sa paraan na napili nila. Pero walang karapatan ng kahit na sino na manira ng buhay na pagmamayari ng iba. Hinawakan ni Saitama si Tatsumaki sa ulo. Sinabi niya na sa tingin niya, magiging mas magaling na hero ang babae kung susundin niya ang paalala ng ating bida. Naglakad si Saitama paalis. Subalit sa kanyang pagtalikod kay Tatsumaki, nakaharap niya ang kapatid ditong si Fubuki na sumunod sa kanila sa lugar. Malungkot ito habang sinasabi na umalis na siya sa kanyang grupo. Simula ngayon, lalaban na siya mag-isa kagaya ng kapatid. Ngumiti si Tatsumaki sa sinabi ni Fubuki. Humanga siya sa desisyon nito. Pero sinabi niya na mukhang nakababatang kapatid lamang ang may kagustuhan nito dahil ang karamihan sa Blizzard Group ay dumating din sa lugar para magmakaawa kay Fubuki. Tiningnan sila ng masama ni Tatsumaki, isang tingin na may halong pagbabanta. Pero kahit lubang natatakot, isinigaw ng Blizzard Group ang pangalan ni Fubuki. Nakiusap sila sa kanilang boss na hayaan silang magsilbi at ipinapangako nilang mas lalakas pa sila. Nairita si Tatsumaki sa naririnig, kaya itinaas niya ang kanyang kamay para pasakitan ng Blizzard Group. Pero bago pa man niya magawa ito, ginamit ni Fubuki ang kanyang psychic powers para patalsikin ang kanyang mga kaibigan. Nagsitilapo ng mga miyembro ng Blizzard Group. Sinabi ni Fubuki na pumunta ang grupo sa lugar para kalabanan ng kanyang kapatid. Pero paano nila gagawin iyon kung sa kapangyarihan pa lamang niya ay hindi na umuubra ang mga ito? Nagsiiyakan ng Blizzard Group pero nagpatuloy pa rin si Fubuki sa kanyang pag-atake. Habang nangyayari ito, pinapanood sila ni Saitama at Tatsumaki. Tinanong ng ating bida ang babaeng hero kung bakit hindi niya na lamang hayaan ang grupo sa gusto ng mga itong gawin. Kinuwento ni Saitama na bago siya mag-ensayo noon para lumakas, hindi niya kayang tumalo ng kahit isang wolf level monster. Ginamit niya itong halimbawa para ipaintindi kay Tatsumaki na bagamat mahihina sa ngayon ng Blizzard Group, hindi nila masasabi kung hanggang saan ang ilalakas ng mga ito sa hinaharap. Nag-isip ng maigi si Tatsumaki at maya-maya ginamit niya ang kanyang psychic abilities para patigilin ang kapatid na si Fubuki sa pagpapasakit nito sa Blizzard Group. Sinabi ni Tatsumaki na pumunta siya sa headquarters para asikasuhin si Psychos. Subalit, masyado niyang ginamit ang kanyang lakas sa mga hindi importanteng bagay. Pumayag si Tatsumaki na bumalik ulit si Fubuki sa Blizzard Group bilang pagsunod sa kahilingan ni Saitama. Pero, kapag may masamang nangyari sa kanyang nakababatang kapatid, hindi niya mapapatawad ang grupo, bagay na dapat tandaan ng bawat isa sa kanila. Walang pagdadalawang isip na umuo ang Blizzard Group. Sunod na kinausap ni Tatsumaki si Saitama. Sinabi niya na hindi pa siya tapos sa pagsubok ng kakayahan ng ating bida. Kaya kapag nasa kondisyon na ulit ang babaeng hero, bibigyan niya si Saitama ng sorpresang pagsusulit.
Habang nag-uusap ang dalawa, pinapanood sila ni Fubuki. Hindi makapaniwala ang babae na nakinig ang kanyang kapatid kay Saitama. Hindi siya makapaniwala dahil kahit kailan, hindi nakikinig si Tatsumaki sa opinyon ng kahit na sino. Matapos maging maayos ng lahat sa pagitan nila Tatsumaki, Fubuki at Blizzard Group, nagpaalam na si Saitama sa kanila. Masaya sila Fubuki sa tulong na Saitama. Maya-maya, lumapit ang isa sa kanyang mga miyembro at may ibinalita ito na nagpagulat kay Fubuki. Sa puntong ito, natapos ang Chapter 182, pati na rin ang laban nila Tatsumaki at Saitama. Ito po ang aking paliwanag sa Chapter 182 ng One Punch Man. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking paliwanag. Kung may mga katanungan pa kayo o gustong itagdag, ay huwag po kayong mahihiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat po sa panonood ng aking videos. Ako po si J.E. Hanggang sa muli!